araw sa aking mga kapwa Taygenyo. Ito po ang COVID report para sa lungsod ng Taguig para sa linggo ng December 11 to December 17. Para sa pinakabagong datos patungkol sa COVID, ito po si Julia Pascua ng Taguig Trend. Maraming salamat, Mayor Lino. Ako si Julia Pascua mula sa Taguig Resource for Extensive and Numeric Data. Narito ang pinakabagong ulat ng COVID-19 cases sa ating lungsod para sa linggong ito. Ang lungsod ng Taguig ay nakapagtala ng 9 na karagdagang kaso ngayong araw. 25 ang bilang ng ating active cases. Lahat sa ating mga aktibong kaso ay asymptomatic to mild. Umabot na sa 52,396 ang bilang ng kumpirmadong kaso sa ating lungsod. 51,930 o 99.11% ang bilang ng mga gumaling na kaso at 0.84% naman ang porsyento ng mga nasawi. Ngayong linggo, nakapagtala ang National Capital Region ng 1,210 na mga kaso kumpara sa 1,003 noong nakaraang linggo. Dito naman sa Taguig, tayo ay nakapagtala ng 92 na kaso kumpara sa 76 noong nakaraan. Sa linggo ring ito, 13 ang average na bilang ng mga naitatalang kaso sa bawat araw. Nananatiling agresibo ang testing sa lungsod ng Taguig. Sa kabuuan, ang lungsod ay nakapagsagawa ng 231,689 PCR tests na kumakatawan sa 23.46% ng ating lokal na populasyon. Ngayong linggo, 1,208 na libreng PCR tests ang naisagawa sa iba't ibang testing facilities sa lungsod ng Taguig. Narito ang pagbangga sa bilang ng mga naisagawang PCR test at naitalang kaso sa ating lungsod. Sa mga test na naisagawa, maaaring may mga resulta na hindi pa naitatala. Para naman sa mga kaso, maaaring ang iba sa kanila ay nagpa-test sa private labs o mga ospital sa labas ng lungsod. Sa kabuuang bilang ng mga aktibong kaso araw-araw sa National Capital Region at sa Taguig, nananatiling maliit lamang ang mula sa ating lungsod. Sa araw na ito, sa 629 active cases ng buong NCR, 25 lamang ang mula sa Taguig. May kita rin natin na patuloy nang bumababa ang bilang ng mga aktibong kaso sa buong NCR. Ang Taguig ay may 3 active cases per 100,000 population kumpara sa 5 ng NCR. May kita rin na ang Taguig ay isa sa may pinakamababang bilang ng aktibong kaso kada 100,000 populasyon sa buong rehiyon. Ngayong linggo, ang average na bilang ng mga aktibong kaso kada 100,000 populasyon sa National Capital Region ay 5 at 4 naman sa lungsod ng Taguig. May kitang habang bumababa ang mga kaso sa National Capital Region ay siyang pagbabari ng bilang ng mga kaso sa ating lungsod. Dito makikita ang kalagayan ng ibang mga lokal na probinsya at rehiyon. Dito naman ang kalagayan ng ibang mga bansa, kasama ang bilang ng kanilang aktibong kaso kada 100,000 populasyon, porsyento ng mga aktibong kaso, attack rate, recovery rate, at case fatality rate. Sa kabilang banda, nananatiling mababa ang case fatality rate ng lungsod ng Taguig sa 0.84% na wala pa sa kalahati ng 1.87% ng NCR. Muli, ang lungsod ng Taguig ang may pinakamababang case fatality rate sa buong Metro Manila. Sa kada 100,000 populasyon, ang bilang ng mga nasawing kaso sa lungsod ng Taguig ay 45 na lubos na mas mababa sa 102 ng NCR. Nananatili rin tayong may pinakamababang bilang ng mga nasawing kaso sa bawat 100,000 populasyon sa National Capital Region. Ang mga may edad 18 to 44 years old ang bumubuo sa karamihan ng ating mga aktibong kaso sapagkat sila ang mas madalas na lumalabas ng kanilang mga tahanan kaya sila ay mas lalo nating pinag-iingat. Lalo rin nating pinag-iingat ang ating senior citizens o may edad 60 pataas, pati na rin ang 45 to 59 age group o ang kadalasang may mga karamdaman o underlying medical conditions. Sila naman ang bumubuo sa karamihan ng ating case fatalities. Sinisigurado ng lungsod ng Taguig na tayo ay may dedikadong quarantine facilities at local hospital na agarang tutugon at mag-aalaga sa ating mga kaso. Sa Taguig Pateros District Hospital, 22 sa 100 o 2 sa bawat 5 COVID beds ay okupado. Sa 22 na ito,
isa ang kumpirmadong kaso at 21 naman ang suspect cases. Nananatiling bakante ang 78 na COVID beds. Hinihikayat pa rin ng pamahalaang lungsod ng Taguig ang lahat ng nais magpakonsulta na sumangguni sa telemed sa ating barangay health centers at telemedicine hospital. Bisitahin lamang ang I Love Taguig Facebook page para sa iba pang kaukulang impormasyon. Sa layuning panatiliin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat Taguigenyo, hindi titigil ang lungsod sa pagiging agresibo sa pagpapatupad ng mga programa laban sa pandemya. At yan ang pinakabagong datos ng COVID-19 cases sa ating lungsod para sa linggong ito. Panatilihin ang pagsunod sa mga health protocols upang tuluyang mapababa ang bilang ng mga kaso at magpabakuna na upang labanan ng iba't ibang variants. Muli, maraming salamat. Maraming salamat, Julia. Sa mga nakaraang linggo, patuloy na nagsistabilize sa mababang numero ang numero ng mga active COVID cases, mga bagong COVID cases sa lungsod ng Taguig at sa kabuuan ng NCR. Dahil dito, nagpasya ho ang Interagency Task Force na i-maintain yung alert status level 2 hanggang katapusan ng taon. Magandang balita ho to dahil ibig sabihin ho nito, patuloy yung pagbukas ho natin, yung pagbabalik sa trabaho, yung pag-ikot ng mga bata, ng mga pamilya. At mahalaga to dahil palapit na rin yung Pasko at yung bagong taon at mas importante na makabawi ho tayo, hindi lang ho sa ekonomiya, pero yung social, psychological effects nung mahaba na lockdown, lalo sa mga bata. At sa pagpapatuloy ng Alert Level 2, it means makakaikot po ang mga bata, pwedeng lumabas, pwedeng sumama sa mga magulang. Kung mananatili ang magagandang numero natin, posible na sa susunod na taon, mag-Alert Level Status 1 naman tayo. Pero sa ngayon, we maintain at Alert Level Status 2 sa kabuuan ng NCR. At patuloy tayong nag-iingat dahil ang Omicron, yung pinakabagong variant, ay natagpuan na rin no, doon sa bumabalik na travelers. No? Pero nasa quarantine ho sila nung natagpuan ito. Ngunit ang sabi naman ho ng mga dalubhasa, it's only a matter of time, maaaring makapasok to. Ganun pa man, ang Omicron ho, tulad ho ng Delta, tulad ho nung iba't ibang pang mga variant at yung original COVID-19 virus, alam naman ho natin na kapag tayo ay nagmask, tayo ay nanatiling may distansya, maiingatan ho natin ang ating sarili. Pero higit pa dyan, meron tayong sandata na wala tayo noon, yung pagbabakuna. So patuloy kong hinihikayat ang lahat ng mga Taguigenyo. Yung hindi pa ho nagpapabakuna, ang pagbabakuna sa Taguig ay mabilis, ligtas at madali hong i-access. Sa Taguig Trace Ho, pumunta lang tayo o kaya sa kahit anong trace booth sa kahit anong mga barangay. Sa lahat ng barangay, meron tayong mga physical booths na pwede kayong pumunta, pwede kayong mag-register at mag-schedule. Pwede rin through your telephone or your computer, diretso na ho pag-book online. Sa mga nagtatrabaho sa Taguig, get in touch po with your HR or your manager at sila ho ay diretsyong nakikipag-ugnayan rin ho sa amin para sa group booking ng mga nagtatrabaho sa lungsod ng Taguig.